Oras! Eksakto, en punto. 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Sa pambihirang pagkakataon, hayagang kinontra ni Vice President Sara Duterte ang hakbang ng Pangulong Bongbong Marcos na bigyan ng amnesty ang ilang grupo ng mga rebelde kabilang ang CPP, NPA, NDF bilang bahagi ng peace initiative ng administrasyon. Ang pagtutol ni VP Sara sa desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos na muling simula ng peace talk sa mga rebeldeng komunista ay maituturing na pagsubok sa kanilang alyansa na nabuo noong nakaraang eleksyon. Inilarawan ni Duterte ang nilagdaang joint communique ng gobyerno at NDF sa Oslo, Norway bilang isang kasunduan sa Diablo. Ano raw? Kasunduan sa Diablo. Sa Diablo. At Matindi. iginiit na ang pagbibigay sa mga rebelde ng amnestiya Ay ano? ay hindi ang daan sa kapayapaan. Matindi, ano? Pakiusap ni VP Sara kay BBM, isaalang-alang ang hakbang dahil sa hindi mabibigyan ng hustisya ang pamilya ng mga biktima kung bibigyan lamang ng amnestiya ang mga terorista. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hay. Maganda morning. Lamig. 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 18 ngayon. 18 dito sa loob, sa studio. Pero kayang-kaya, no? Kayang-kaya. Eh, sabi nga ni FBR. Kayang-kaya, pare. Basta sama-sama. Kayang-kaya. Kaya ba natin to? Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Kamusta po kayo? Napakinggan niyo po ba ang ating pambungad? Matindi. Hawakan mo nga sa tenga. Hawakan mo nga sa tenga. Ano Wala ba ba tayo ito? nung video niyan, partner? Pwede nga natin. Marinig nga natin yan at marinig mismo ng Pangulong Bongbong Marcos sapagkat ang Pangulong Bongbong Marcos may COVID. Na-COVID pala ang Pangulo. Oo, So patunay lang yan na may COVID pa pala talaga. COVID. Oo. Hindi kaya may COVID tayong dalawa. Hindi nga. Oo nga, ano. Pareho tayong namamalat eh. Teka muna, anong araw na ba ngayon? Pa-weekend na ba? Pwede na siguro. Sa Webes siguro, magkaka-COVID ako. Dahil ang Biyernes, December 8, Kumbatsero, kung hindi mo pa alam, holiday. Mag-isolate ba? Holiday ang December 5 days daw 8, Kong 5 days Angel. isolation eh. Hello, 5 days daw. 5 days. 5 days. Ang Pangulo, 5 days ang isolation.
Ayan. Tama si Kong Kuya Angel eh. Oo. Ang bihira. Tama, kumbachero, December 8. Ay Ay, holiday. holiday. Bakit ba holiday yan, Mother? Mother, Bakit ba Ba't holiday holiday yan sa December 8? bakit holiday sa December 8? Yan ay deklarado di ba? Ano na? Immaculate Conception. Feast Oo. of Immaculate Conception. Ayun. oo. Ayos. Lahat ay nagkakasakit ngayon. Ikaw, Mr. President, ha? Meron palang ano yan Oo. mismo, may batas May batas. na idineklara yan. Kaya yan dapat pala pula yan, ano? Mm-mm. O baka yan special lang. Special lang Oo. yan, kumbachero. An act declaring December 8 of every year a Isang... special tama ka. special May ice cream sa ibabaw. non-working holiday Oo. in the entire country Sa buong bansa. to commemorate the feast of the Immaculate Conception of Mary, the principal patroness of the Philippines. Ayun, yun pala yung Republic Act 10966. Ayan. Regional Director Dennis Ayag, ha? Mm. Walang pasok sa Biyernes, wag po kayong papasok, ha? Ayan. Kung papasok naman kayo, meron kayong dagdag na 30% Yes, sa inyong sahod. Pero tandaan ninyo, pag special holiday, ang patakaran lagi ng DOLE dyan, no work, no pay. So kapag hindi ka pumasok, wala ka rin bayad. Hindi katulad ng regular holiday, Pagka hindi ka pumasok, may bayad ka pa rin. May bayad ka, Ayun, 100%. maliwanag ho yun, ha? Pero, dito sa pagtutol ni VP Sara, maliwanag ba ito, kung Banchero? maliwanag. Pakinggan po natin at narito po mismo. Hindi po ito, baka sabihin nyo, out of context. Right from the horse's mouth. Let's listen. Let's hear it from the horse's mouth. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Malinaw, kumbachero. Nawala, pinutol na. Pinutol na natin. Mother yung mahaba-haba yun. Mahaba yun. Pero doon sa mga kabuuan yan, matindi nga. Yung kaya nga ang tawag niya, ano yung tawag niya doon sa Ito ay pinirmaan sa Oslo, Norway? This is an agreement with the devil. Ayun. Tingnan mo na. Isang kasunduan kay Satanas. Ayun. Yun eh. Yun ang, kay Satanas yun eh. Sapagkat ang tindi ng pagkaka-describe niya sa NPA eh. Oo. Anong diretsong sinabi niya, kumbachero, sa laban sa NPA? Ang sabi po niya, walang katulad ang kasamaan ng NPA. Ito po, Communist Party, NPA at NDF, napagkat nakita daw niya, kumbachero, kung gaano kasama ito nung siya ay mayor ng Davao. Nakita niya kung gaano ayun niya. Mahaba-haba po itong video message na ito ni Vice President Sara Duterte. At ang ganda nung sinabi ni Mother Malu natin dito. Sa pambihirang pagkakataon. Dati kasi padaplis-daplis lang eh. Ito diretsuhan eh. Ito ho ang kauna-unahan. Kauna-unahan ho ito na nagsalita ang Vice Presidente ng pagtutol sa isang major policy decision ng Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba ibig sabihin nito? Medyo mabigat ho ito. Okay lang sana kung sa isang naging pahayag lang ng Pangulo, medyo may ibang pananaw ang ating Vice Presidente. Natural naman yun. Pero sa isang major policy decision na ito, tapos hayagan in public. Ayan, at may video ha? At may video, ibig sabihin pinaghandaan. Nagsalita ng ganyan ang Vice Presidente. Is she declaring war?
That's a very wonderful question. Ito ba ay simula pag dideklara na ng digmaan ni Vice Presidente kay BBM dahil sa isang... Kasi tinitingnan ko diyan kung Bachero, bilang Vice Presidente, kaalyado, At miyembro pwede sana kung... miyembro ng gabinete. Yan, miyembro ng gabinete. Pwede sana kung hindi sila magka-tandem nung nakaraang eleksyon. Miyembro ng gabinete, yun ang pinaka-importante. Karaniwan yan, kahit sa isang opisina, kahit sa isang kumpanya, meron kayong pag-uusapan, may board meeting, may mga kokontra, may mga tututol, may mga papabor. Pero kapag magkakasigawan pa yan pagka nasa board meeting. Pero pag nagdesisyon na, yung desisyon na ang mangingibabaw. Yun na mismo ang sasabihin ng lahat. Oo, sasabihin ng lahat. Dahil natalakay nyo ng lahat ang mga pros and cons dun sa inyong discussion. Ito kaya ay hindi kaya siya sinama dito sa talakayan Isang dito. napakagandang tanong yan, kumbachero. Ayusin mo yung kwelyo mo. At kung may inilabas ng ganitong desisyon ang kumpanya o yung pinaka-bossing, tapos may biglang magsasalita sa labas, nasasabihin, mali yan! Nako. Ano kaya mararamdaman ng bossing? Nako, Ano kaya mararamdaman ng bossing? Magkakasakit ka nga, no? Talaga, yung bossing nga nun, magkakasakit. Baka mapapaos kang gaya nito. Ganun. Ganun. Matindi ho ito, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Tonying at Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. Meron ako isang bubuwit. Lakay Dayo. Ito siguro yung pamangkin ng kanyang bubuwit. Pamangkin. Pamangkin ng kanyang bubuit. Kala ko, sumideline na naman yung bubuit ni Deo Sabi niya, Katunying, yung grupo ng mga ng grupo namin na makasara, hindi pa ako naaalis. Pero hindi naman ako active, pero nandun pa din ako sa group. Okay. Bakit baka ako? Ano bang mga pinag-uusapan dyan? Pinorward sa akin yung mga pinag-uusapan. Nagitla ako, sabi ko, ito ba mga pinagagagawa nyo sa grupo ninyo? Magugulat ka, kumbachero. Bakit? Anong sinasabi? Ito ang example. Itong example, kumbachero. Ang kanilang ipapalaganap ay ganito. Mga po-post nila, mga kagrupo, papalaganapin nila. Nasaan ang Pangulo? Higit 48 hours na lumipas ang lindol at bombing, hindi nagpapakita ang presidente. Sabi ko, ayan ang papalaganapin ng grupo ng VP. Ang nagpapalaganap ng mga ganyang text, tanong at informasyon, kalaban Kaya nga Kaya nga yung tanong mo kanina, sabi ko, that's a very wonderful question. Alin doon? Marami yun Is she declaring war? Ayan, Ito po mga kababayan, nagulat ako. Is this already a clear declaration of war? Tapos, but hindi itong, while it is true that we haven't heard the president talking to the public, yung po may video tungkol dito sa lindol, meron ka na ba narinig? Lumabas na ba ang Pangulo mula noong lumindol noong Sabado? Hindi nga siguro dahil may sakit. May sakit. Pero nagbibideo naman siya pagka nagmi-meeting nga siya sa mga video conferencing. At nagsalita meron na ba Mother? Baka naman baka kami hindi natin alam. Meron na bang statement ng Pangulo na may video? Halimbawa tungkol dito sa Marawi MSU bombing? Wala. Ito talaga yung pamangkin ng bubuit ni Lakay nasa group daw siya. Group ng communications group yata ito nung mga VP Sara supporters. Tapos yun ang mga ipapalaganap. Nasaan ang Pangulo? Nasaan ang Pangulo? Higit 48 hours na lumipas ang lindol at bombing. Di pa nagpakita ang presidente. Bagamat valid yung point na yon, pero kapag yan ay nanggaling sa grupo nila. Sa grupong kakampi nila. Magtatanong ka ngayon, kakampi ka pa ba? Kaya nga. Yun ang magandang katanungan. However, kung lilimiin din naman natin yung statement ni VP Sara at napag-usapan natin nung nakaraang linggo, kumbachero, ito bang NPA matapat ba talagang kausap ito? Sa matagal na panahon. Ilang beses na ba tayong nilinlang nito? Totoo naman. Oo. Totoo naman na may mga
sa matagal na panahon at ilang dekada na ba na tayo'y nakikipag-usap sa mga rebelding komunista na yan, CPP, NPA, NDF. Pagkatapos habang nag-uusap kayo, andun at yung nagpapadala ng relief goods sa mga nakalamidad, inaambush o kaya nagtatanim sila ng landmine na illegal, hindi pinapahintog kahit sa mga totohanang gera. Kaya nga binansagan na silang terorista. Kaya lang, hindi tayo dapat napapagod sa paghahanap ng kapayapaan sa mapayapang paraan. Totoo yun. At tandaan po ninyo, ang pangunahin pong dahilan ng pagdedeklara ng martial law noong 1972, ang pangamba ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa komunismo. Tapos bigla ngayong ang kanyang anak, sabi niya, sasara natin ang problema na to. Yun ang gusto niya. Bigyan natin ng amnestia at ituloy ang usapang pangkapayapaan. Kita nyo na. Yun nga ang tanong. Nasa tao yun eh. Nasa isang leader yun. Nasa isang magdidesisyon niya ng ganyang hakbangin. Ikaw ba'y isang taong may patience, may determinasyon na magkaroon ng kapayapaan ng kapayapaan sa isang mapayapang pamamaraan. Hindi yung kapayapaan na gigerahin mo para mapayapa na ang lahat. Napatunayan na natin na yung gera, kahit all-out war pa yan, laban sa mga rebelding komunista, hindi natatapos. Nanganganak lang. Nanganganak lang. Kaya ang dapat nagagawa niyan, magdidesisyon sa ganyan, yung merong matinding karanasan at pagpapasensya, kumbatsero. Yung bang may kakayahang makinig. Pasensyoso, may kakayahang makinig. Hindi yun lang, siya lang ang magsasalita. Hindi ganun. Kapag kasi ikaw lang ang magsasalita, hindi peace talks yun. Hindi pala pwede si Senator Rafi Tulfo dyan. Kailangan, medyo mabagal din magsalita para nauunawaan ng kausap. Hindi yung ikaw lang ang magsasalita. At yung may matinding pagpapasensya na hindi trigger happy. Yung mga ngalabit na lang kagad. O mananapak na lang kagad. May ganun eh. Yung may ganon, hindi talaga dumadaan sa peace talks yung ganon. Pero kapag ikaw ay taong may patience at may determinasyon at may pangunawa sa kausap mo, maghahanap ka ng hindi ka magsasawa, hindi ka mapapagod para sa na makipag-usap. Para sa kapakanan ng lahat. Mahirap maghanap ng ganun tao, kumbatsero. Mahirap. Yung mahaba ang pasensya. Sapagkat ang ultimate intention niya ay para po sa kapakanan ng kabuuan, hindi po ng iilan. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Ngayon, binabati pala natin ng happy birthday si Tita Helen. Tita Helen, Nagalis, happy birthday. Oras po natin. Ay, kayo mga textmates, mga text partners, ano sa inyo dito? Ayan, ano sa inyo? Tama ba sa tingin ninyo ang pagtutol na ito ng hayagan ni VP Sara? Yung una ay doon sa ginawa niya. Sa ginawa niyang hayagang pagtutol sa major policy decision ng Pangulong Bongbong Marcos. Being an ally, being a member of the cabinet, official family yun eh. Official family. At kung tama rin ba yung kanyang paniniwala na hindi dapat na nakikipag-usap na at hindi na dapat nabigyan ng amnestia ang mga rebelding komunista. Dahil ang sabi niya, ang statement na ito ng gobyerno at NDF is an agreement with the devil. Sige, mag-message po kayo sa amin dito po sa YouTube, sa Facebook, o kaya sa ating text line. Ano nga yun? Ano nga yung number natin, Greg? Hindi ako. Nagdala lang ako ng kape dito, sabi ni Greg. 0995-257-6399. Pangalan at lugar, huwag kalilimutan! Tonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baja, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. ACS Balita. Susunod na!
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Makatotohanan, balitang maaasahan, ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Martes, 5 ng Disyembre 2023. Narito na ang ACS Balita Headlines. Pinoy workers sa Hong Kong may taas sahod. Listahan ng mga bagong abogado ilalabas ng Supreme Court ngayon. Kailan? Ngayon. Yun. Pangulong Marcos tuloy ang trabaho kahit positive sa COVID-19. Mayor Vico Soto ng Pasig nadali rin ng COVID. Philippine National Police may mahigit ng meron ng 2 persons of interest sa Marawi bombing. Dating Pangulong Duterte no-show sa preliminary investigation sa grave threats na isinampa laban sa kanya ng isang party list congresswoman. At lalaking humirit ng sex sa dating girlfriend at nagbantang ikakalat ang kanilang sex video, arestado sa Cebu. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good Ngayon News. natin ang ACS Good News sa mga domestic helpers na nagtatrabaho at nagpaplanong magtrabaho sa Hong Kong. Inanunsyo ng Department of Migrant Workers na ang minimum allowance o allowable wage and food allowance para sa foreign domestic helpers sa Hong Kong ay tinaas ng Hong Kong Labor Department. Ayon sa DMW, ang sweldo ngayon ng mga OFW sa nasabing bansa ay umaabot na sa 4,870 Hong Kong dollars o katumbas ng 38,010 mula sa dating parang ulitin po natin mga kababayan. Mother, halika dito, Mother. Tama ba? 4,870 and Hong Kong dollars. Tama ba? Ayan, tama. Ayun. 4,000 kasi period yun nandito kaya kinakabahan ako eh. Oo. Oo. Si Mother din daw si po Mother ay medyo nalilito. Mahirap na. Kailangan po maging natin, tama yan. Pinoy workers in Hong Kong got salary hike. Ayan. Good news for domestic helpers working at those planning to work in Hong Kong. Yeah. In an advisory, the Department of Migrant Workers Yes. said that the Millennium Allowable wage and phone allowance so far in Hong Kong has been increased by Hong Kong Labor Department from 4,730 Hong Kong dollars. The minimum wage of So 4,000 nga hindi kasi 4.2 period itinaas na sa 4,870. Ayun, tama. Ayan, Yun lang nagtanong lang ako. Iba kasi yung kuwit saka sa koma, kinakabahan ako pagka ganun, baka nagkamali lang eh. So from, linawin natin from 4,730, ginawa ng 4,870. Meaning, from 36,917, Magiging 38,000 pesos plus. ayun, ayos. Depende yan sa palitan. Ganun. May nagre-reklamo dito. Mas malaki ang sa Hong Kong. Kaysa sa inyo? Ano ba sinasabi mo? Hindi na maintindihan. Bukod dito, tumaas din ang food allowance mula sa 1,196
Hong Kong dollars ay magiging 1,236 Hong Kong dollars na. Yan daw po ay applicable sa lahat ng foreign domestic helpers na ang employment contract ay nagsimula bago o matapos ang September 30, 2023. Yun. Ayan, congratulations sa ating mga OFW dyan sa Hong Kong. Yun. Samantala, ilalabas na ngayong araw ng Korte Suprema ang resulta ng 2023 bar exams sa live stream sa kanilang official YouTube at Facebook accounts. Obo, tingnan mo nga naman ang Supreme Court, ha? Yan. High-tech. Sa YouTube at Facebook. Sa notice na inilabas ng Supreme Court o ng Office of the Bar, Chairman Associate Justice Ramon Paul Hernando, hinimok ang lahat ng examinees and concerned stakeholders na tumutok na lamang sa kanilang official communication channels para sa accurate, verified at updated information. Ayun, so hindi na kailangang pumunta pa ron. Hindi na kailangan. Para tingnan sa mga nakapaskil na papel yung kanilang pangalan. Nung nagpupunta naman talaga doon ng kumbatsero, gusto lang ma-feel. Hindi naman talaga kailangan pumunta dahil meron naman na. Stream naman eh. Oh. Yung bang gusto nilang ma-picture na sila na. Yeah. O kaya naman yung lungkot na lungkot. Ganun yun eh. O kaya ganun yung yun. yakapan ng May magnanay, ng magtatay, diba? ng magjowa. Ayan. O kaya yung liligawan mo pa lang. Dahil nakapasa ka na. Oo. Di sinagot ka na, liligawan mo pa lang. Din nun. Congratulations! Yes, sir. Sa lahat ng mga bar passers. Ayan. 6:33 na umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na. Tuloy pa rin ang trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahit nagpositibo ito sa COVID-19 sa pamamagitan ng teleconference. Ayon sa Presidential Communications Office, 5 araw itong mag-a-isolate habang nagpapagaling. Ito ang ikatlong pagkakataon na nagkaroon ng COVID-19 si Pangulong Marcos, una noong July 2022, ilang araw matapos ang kanyang inaugurasyon noong June 30, una noong March sa 2020. Teka muna, ang una noong July, may mas nauna pa pala. Mother. Nauna nung hindi pa siya presidente, tapos nagkaroon din siya noong July 2022. Alas 6:34 ang ating oras. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Agring kayo, gising na. Hindi lang si Pangulong Bongbong Marcos ang tinamaan ng COVID, kundi maging si Pasig City Mayor Vico Soto. Ito ang kinumpirma ni Mayor sa kanyang FB post kasabay ang paalala sa publiko na patuloy na magsuot ng face mask. Lalo na ngayong tumataas ang kaso ng pneumonia at narito pa rin ang COVID sa bansa. Ayon kay Mayor Vico, nakaramdam siya ng mild symptoms ng COVID-19 kaya sumalang siya sa antigen test na nagresulta nga ng positive. Sinabi ng alkalde na postpone muna ang kanyang mga meetings at iba pang mga appointment habang mayroon siyang symptoms. Yun. So ingat, dapat talaga mag-face mask na ulit tayo. Yun yata. Saka meron niyang walking pneumonia. Ayan, Mother, meron ka bang face mask dyan? Meron? Maya nga ibigyan mo kami. Magsuot na tayo. Mag-face mask na tayo. 6:35. May dalawa ng person of interest ang PNP sa nangyaring pambobomba sa Dimaporo Gymnasium sa loob ng Mindanao State University sa Marawi City noong linggo ng umaga. Ayon kay Police Brigadier General Alan Nobleza, PNP Director sa BARM, higit dalawa ang tinututukan nilang persons of interest. Isa rito ay local terrorist. Inisnab ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang unang araw ng pagdinig ng Quezon City Prosecutor's Office sa kasong grave threats na isinampa laban sa kanya ni Teachers Party List Representative Franz Castro. Ikinatawan si Duterte ng dalawang abogada mula sa law firm ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na siya namang ikinadismaya ni Congresswoman Franz Castro. Ang dinahilan daw yata hindi pa natatanggap yung mga kopya ng reklamo. Yun, kaya hindi sinipot. Saka sa totoo lang, hindi naman required na pumunta. Pwede namang abogado na lang. Pwede talaga yun. Wag ka nang gusto lang ni Congresswoman Franz Castro. May picture, gusto mo magpa-picture kay Pangulong Duterte. Ganun yun. Tapos picture. Nagtagpo. Ang pinagbantaan at ang nagbanta. Ganun lang yun. Wag kami. Don't me.
don't ask. Susunod! Tito Boy! Isang 27 anyos na lalaki. Arestado. Oh, Dahil ayan, sa, naku, pinagbantaan yung kanyang girlfriend, kakalat daw yung kanilang sex video. naku po, nanang ko po. Kapag Hindi uli nakipag-meet sa kanya. Ayun. bihira. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:37. This walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda. Mic ko. Magandang morning! Anong araw today, kumpatsero? Today is Laundry Day Friday. Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit pansya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:43 ng umaga. Dagsa ang mga text, kumpatsero. Doon sa ating... Ang tanong! Ang tanong! Kung tama ba yung ginawa na pagtutol ng Vice Presidente, hayagang pagtutol Doon sa mga sa deklarasyon ng Pangulo. Sa mga nagising Oo. ngayon lang nagbukas ng radyo, ano sabi ng Vice Presidente? The agreement is a devil. Sabi niya, yung statement daw ng from Oslo, Norway, yung pakikipag-usap sa NPA, CPP-NPA, ano sabi niya? This is an agreement with the devil. The devil. Back check. At hindi raw dapat yun na ginagawa ng ang request ni VP Sara i-review, i-reconsidera ng Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang naging desisyon na yun. Oo, matindi. Ayan, nako. Ito, sa ating text line, umuusok. Pati sa YouTube at sa Facebook. Parang hindi maganda ang kahihinatnan ng pagtutol ni VP Sara. Sabi nito, ilalagay ho ninyo yung mga pangalan at lugar kung taga saan kayo para nalalaman namin. Hindi na po dapat kinakausap ang mga teroristang NPA. Wala naman sa doktrina nila ang pagtulungan sa gobyerno. Ayan. Yung public declaration ni VP ay nagpapakita ng lack of unity. Although di rin natin alam, baka nag-try na siya i-convince si BBM and failed. Kaya nilabas niya. This shows that she is firm in her belief na wala talaga mapapala sa peace talks with the NPA. She's coming from experience, di siguro as local executive, sabi ni Kiko ng Tondo. Totoo yan. Binanggit niya yung kumbatsero yung experience niya. Sabi niya, taong 2017, personal kong nakita. Nag-aagaw buhay sa ospital ng isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandug, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was a truly painful sight. Talaga, kung iisa-isahin natin yung mga ganyang pangyayari, napakarami yan. Marami ho yan. At pati sa parte ng mga pamilya, ng mga sundalo natin, mga polis, marami hong ganyan. Naalala mo kung batsero, yung player, yung varsity player, yung sa Masbate? Na nagbibisikleta lang. Anong ginawa? Nagtanim ng landmine yung mga NPA doon. Nung tumila po na, nilapitan, buhay. Binaril sa ulo nung NPA. Yung bata pa yan. Absalon ba pangalan ng bata? Parang Absalon. Absalon yung pangalan. Nag-iiyak yung nanay. Na-interview natin nanay. Nag-iiyak talagang maiiyak. At hindi nila malaman kung bakit. Hindi naman hindi naman pulis. Hindi sundalo. Ginanon ng NPA. Maraming mga insidente ng ganyan. Magandang umaga po, 2x2, Katunying, ka Jerry, base sa pahayag ni VP Sara, tama po para sa balanse galawan ng ating bansa, sabi ni Alan Lopez ng Muntinlupa. Ayan. Kayo po, mga textmates, mga text partners, tuloy-tuloy lang ang pagpapadala sa amin ng mga mensahe. Ano po ang masasabi nyo dito sa lantarang pagtutol ni VP Sara sa hakbang ngayon ng pamahalaan na makipag-usap sa CPP, NPA, NDF?
ACS Balita. Samantala, dito naman tayo sa isang lalaking manyakis. Arestado ang isang 27 anyos na lalaki sa Minglanilla, Cebu matapos pagbantaan ng kanyang ex-girlfriend na ikakalat ang kanyang mga hubad na larawan sa social media. Kinilala ang suspect na si Carl Angelo Rubic. Ayan. Na sinampahan. May lakad ka ba? Inaapur eh. Na sinampahan ng kasong paglabag sa cybercrime law. Batay sa reklamo ng biktima. Ito na. Pinagbantaan siya ng kanyang ex na ikakalat ang kanilang mga sex video. Ayun. Ito na yung kung tatanggi itong makipag-sex sa kanya. Ayun. Ex ka na nga eh. Ex ka na. Gusto mo pang makipag-ex? Ay, makipag-sex? Busit ka. Huli siya. Huli to. Buti nga sa'yo. Busit ka. Samantala, good news naman sa mga nagmamaneho ng sasakyang diesel ang ikinakarga. May pagbaba ngayon, 30 centavos kada litro, epektibo ngayon. Ang bad news naman, 30 centimos ang pagtaas sa presyo ng gasolina, habang 20 centavos sa kerosene o gas. Kinukumpirma pa ng National Security Council ang pag-ako ng ISIS sa pambobomba sa Mindanao State University Gym sa Marawi City. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, madalas kasing akuin ng ISIS ang responsibilidad sa mga pag-ataking hindi naman nila ginawa. Una nang pinahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na sinisipat ang anggulo na dayuhan o banyaga ang mga teroristang may gawa ng naturang pambobomba. Samantala, hindi suicide bomber ang nasa likod ng pagsabog ng ikinasawi ng 4 at ikinasugat ng 50 sa gym ng Mindanao State University sa Marawi City noong linggo. Ayon kay Colonel Jane Fajardo, tagapagsalita ng PNP, walang indikasyon na suicide bombing ang naganap dahil ang identity ng persons of interest ay tumutugma sa mga miyembro ng grupo na nasa likod ng pambobomba sa isang bus sa Mindanao. Inatasan ng Korte Suprema si VP Sara Duterte na sagutin ang petisyon na iniharap na isang grupo na kumukwestiyon sa 125 million pesos na confidential funds ng kanyang tanggapan noong 2022. Bukod kay Duterte, kasama sa pinasasagot ng Supreme Court sa loob ng 10 araw, sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman. Kahit sumapit na sa kanyang mandatory retirement age na 56 noong Disyembre 3, tuloy-tuloy pa rin sa pagiging PNP Chief si General Benjamin Acorda matapos na palawigin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang termino hanggang sa March 2024. Todo pasasalamat naman si Acorda sa tiwalang ibinigay sa kanya ng Pangulo. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Susunod! Tito Boy! Standby lang, Tito Boy Gonzales. Meron siyang follow-up sa sunog sa Binondo, Maynila. Oras po natin, 10 minutes before 7 in the morning. Para sa Bachero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ay, Tito Albert Nagales, magandang morning. Ano bang almusal nyo ngayon? Birthday ni Tita Helen? Kuyang Els Bartolome, ano bang almusal dyan? Siya pala kung magsaing din, nilalagyan din niya ng isang kutsarang suka. Sa kutsara lang ha? Isang kutsara lang. Tapos, ano yun, yung huling unab na yan? Tapos ay, yung kapag iluluto na. Ay, nakasalang na. Nakasalang na. Tapos, pagluto na, ilalabas na niya yung langganisang alaminos niya. Yung toothpick. Na may toothpick. So, hindi na niya kailangan ng sausawan. Tapos, hahainan na niya si General Nick Bart. Sarap na sarap si Kuya Nick Bartolome. Sarap na. Di ba, Kuya Elves? Pero pinagkukumpara ko yung longganisang alaminos saka sa longganisang kabanatuan yung batotay? Yung may batotay, pero yung kinumpara ko kung Bachero yung ricado sa ricado garlic sa garlic. Garlic, oo. May pagkakaiba, pareho naman garlic. Pero magkakaiba pa rin. Magkakaiba pa rin iba talaga. Tsaka sa itsura.
Pati sa itsura. Tsaka sa size. Oo. Maliliit yung Sa Alaminos. Alaminos eh. Oo. Sabi ng mga taga-Kalumpit, kami din. Meron din Meron kami. din kami. Sabi ng mga taga-Lukban, kami rin. Kami din. Yung mga taga-Bigan. Meron din kami. Yan, Kaya yan ang usapang longganisa. Anong usapang longganisa yan? Wag na tayo mag-away dyan. Di may nag-aaway na nga tungkol sa fish stocks eh. Oo, nako. Matalas tong si Kuyang Aquarius, ang sabi niya, nag-research kaagad siya eh. Oo. Noong 2016, kumbachero, Mm-mm. si Pangulong Rodrigo Duterte, siya mismo, talagang nagdeklar pa siya sa zona niya ng kanyang peace talks. Mm-mm. Naglatag siya ng groundwork for peace talks with CPP-NPA. 2016 to, kumbachero. Okay. Noong 2021 February, Yun yung papanalo pa lang niya. hindi, yung 2016, yun yung SONA, sinabi niya talaga SONA, yung groundwork for the peace talks. Okay. Hindi ba bumagsak yung peace agreement na yan, yung peace talks na yan? Noong 2021, papaalis na siya. February 2021, isang taon na lang siya. Nagdeklara naman ng Pangulong Rodrigo Duterte ng amnesty program para sa mga rebelding komunista. Okay. Ibig sabihin, yung tatay din ni VP Sara, nagsulong din ng ganyan. he also had a deal with the devil. The devil himself? Ang ibig sabihin ng kumbachero, ang mga presidente talaga ng Pilipinas, kahit sino pa yan, siguro nakikita nila kung gaano kalaki na ang nasasayang sa ating bansa. Dahil po sa giyerang ito. Sa bakbakan. Bakbakan ito, hindi lang po buhay na Pilipino, kada Pilipino at laban sa Pilipino ang nagpapatayan, kundi yung gastos, kumbachero. Talaga? Yung epekto sa development ng ating bansa. Dahil po sa mga giyera-giyera. At ang pagtingin ng mga dayuhan sa atin. Hindi safe na puntahan ng Pilipinas dahil sa ganyang mga pangyayari. Kumbaga, ulitin natin, mismong ang tatay ni VP Sara nagsulong ng usapang pangkapayapaan. Although, in the process, bumabagsak din. Bumabagsak. At siya rin yung nagdeklara na sa huli na itigil na natin ito. Itigil na natin si dating Pangulong Duterte. Dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya natigil ang peace negotiations with the CPP, NPA, and the Kaya tama yung sinabi mo kanina, kumbachero. Kailangan ng isang tao, isang leader, matyaga. May matinding patience. Kapag ka hindi ka patient, hindi ka matyaga, o hindi ka determined, at all cost gagawin mo para magkaroon ng kapayapaan nang hindi nagbabarilan yung nakaupo lang, talagang magtatagumpay ka pagka meron kang taglay na ganung katangian. Sabi ni Boy Gonzales, ako din, matyaga. Pwede pa komersyal. O sige, tirahin mo pa komersyal. Matyaga si Boy Gonzales. Matyaga si Tito Boy. Tito Boy. Lower. Unang umaga, sabi ni Kuya Arthur Fermin, dito sa amin, malamig, 5 degrees Celsius. Wow, saan yan? Sa Japan. Sa Japan. Sa Japan siya. Wow. Saan ba sa Japan si Kuya Arthur ngayon? Sa Nagoya. Nasa Fukuyama siya ngayon. Fukuyama. Nung huling puntahan natin Nagoya. Nagoya. Sa Fukuyama. Fukuyama siya. Tapos nag-Hiroshima pa yata ito si Kuya Arte. Ayun, nasa Fukuyama siya. Si Christian Carlo Villaraza, ito kahapon pa nag-message ito na diyan daw sa Palawan, South Palawan, consistent ang brownout. Ganun? Ito, meron na naman daw ngayong schedule, 9 a.m. to 1 p.m. Ano bang ano yun dyan? Baka yung Paleco. Palawan Electric Cooperative. Kaya yung ibang mga taga-probinsya sabi, mag-Meralco na nga lang tayo. Napakamahal pa ng binabayaran nila. Pagka nakita niyo yung per kilowatt hour na rate, yung diferensya. Yung diferensya, sabi, napakabait pala ng Meralco. Ang mura pala dyan ng sa Meralco. Kaya nga nakakainggit, sabi ng mga taga-probinsya. Pambihirang patis. Ay, Maidi Bagayas, tsaka yung kanyang Mr. Mr. mo, Maidi? Si June Bagayas. Wedding anniversary pala nila ngayon. Happy wedding anniversary. Wala ba tayo dyan? Yan. Dito na si RH29 Boy Gonzales. Meron siyang sinusubaybayang sunog sa Binondo, Maynila. RH29 Boy Gonzales.
Coming boy! At Sumitan Jerry, umabot sa 15 oras ang sunog sa high-rise building dito sa ika-28 palapag ng San Joy Tower. Isa itong commercial building sa Marikina Corner, Dasmariñas Street, Binondo, Manila. Ayon kay Senior Superintendent na Christine Dr. Kula, ang Fire Marshal ng Manila, nagsimula ang sunog bandang alas 12:36 ng kahapon at umakyat sa ikalawang alarma alas 12:41 at alauna 32 ng itaas sa ikatlong alarma. Dineklarang fire out na pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Ang 28 palapag lamang ang tinupok ng apoy at hindi na nadamay ang ilang palapag. Ayon sa Bureau of Fire Protection, karamihan sa kwartong naroon ay ginawang storage room. Inaalam na ng arson investigator ng BFP ang dahilan ng sunog at ang halaga nito. Wala namang naiulat na nasaktan o nasugatan sa sunog sa San Joy Tower na may mahigit sa 30 palapag. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Katonying at ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Kumbakero, baka nakikinig sa atin ng Malacanang at pati na rin si House Speaker Martin Romualdez. Ano ba to? Ginagamit lang ba ang pangalan mo, Mr. Speaker? Meron pong isang kaapelido mo pa, Romualdez. Mr. Speaker, ang natanggal sa kanyang posisyon sa Fertilizer and Pesticides Authority sa isang kasong kriminal. Dahil sa kasong kriminal, kumbachero. At nakulong pa. Nakulong pa nitong ilang buwan, 9 buwan yata, ngayong taong mula February, nakalalaya lang nung nakaraan, sa bisa naman ng isang desisyon ng Court of Appeals na nagsasabing pwede siyang magpiyansa. Pero yung conviction sa kanya ng lower court ay nananatili. Eto po, Mr. Speaker, baka ginagamit lang ang pangalan nyo nito, baka pwedeng tingnan ninyo. Ito pong babae. Itong babaeng ito, mula nung siya po ay nakalaya, bagamat meron po siyang conviction sa lower court. Nakapagpiyansa. Ay bumabalik-balik po dun sa opisina ng Fertilizer and Pesticides Authority sa Visayas Avenue. At kahit wala naman siyang opisina, nag-uopisina siya doon. At nag-iestima ng mga kliyente. Oo. Nag-aalala ngayon ng FPA, ano ba ang kanyang legal personality o in what capacity does he report? Kung natanggal na siya sa pwesto hindi. Eto nga, Mr. Speaker, hindi daw ubra dahil siya po ay kamag-anak ni Speaker. Naku. Mr. Speaker, yan na lang. Mr. Speaker, baka pwedeng pakitingnan po ninyo ipa-check ninyo ito. Ang una, kung kamag-anak. Ano alan? Buong alan? Jacqueline Romualdez. Jacqueline Romualdez. Jacqueline Romualdez. Diyan sa Fertilizer and Pesticides Authority. Pakitingnan nyo po ito. At baka pag nakita ni BP Sara yan, tingnan nyo na. Pakitingnan nyo po dahil sapagkat hindi naman porket siya ay pinayagan na ng husgado na makapagpiyansa kahit siya convicted na makakabalik ka agad sa pwesto. Kasi ang kasama dun sa sentensya sa kanya perpetual disqualification from holding public office. Ang kaso niya may kinalaman sa trabaho niya. Sa fertilizer. Nako. Kaya nga. Ano yan? Ba't ganon? Kaya hindi naman makakibo yung mga tao doon dahil nga kamag-anak daw. You are Romualdez. And I am a Taberna. And you are a Baha. Nako, matindi yan. Yun ang problema, kumbachero. Baka naman ginagamit lang ang pangalan ninyo, Speaker. Mr. Speaker, pakihambalos mo nga ito. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, 9 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga.
Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na ang ulo ng mga pangunahing balita. AFP naglunsad ng manhunt operation laban sa grupong nasa likod ng Marawi bombing. VP Sara tutol na buksan ang peace talks sa makakaliwang grupo. COVID-19 cases tumaas ng 10% sa nakalipas na isang linggo. Pangulong Marcos, Mayor Vico nadali rin. Department of Health itinanggi na nakapasok na sa bansa ang walking pneumonia. PNP Chief Benjamin Acorda extended ang termino hanggang Marso 2024. At aftershocks sa magnitude 7.4 na lindol sa Surigao, umabot na sa mahigit 2,000. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang iyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Naglunsad na ang tropa ng pamahalaan ng malawakang manhunt operation para madakip ang mga nasa likod ng Marawi bombing. Ayon kay Lieutenant General William Gonzales, Commander ng AFP Western Mindanao Command, tinutugis na ng lahat ng ground commanders ang mga salarin. Iniimbestigahan na rin ng AFP ang umani text messages warning ng pambobomba na kumalat Sabado ng gabi o bago ang pag-atake Linggo ng umaga. Pero ayon kay BARM Regional Government Spokesperson Nagib Sinarimbo, hindi binanggit sa nasabing text messages kung saan gagawin ang pambobomba. At kaugnay niyan, kumbatsero, kausapin natin si Colonel Medel Aguilar, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Colonel Aguilar, magandang umaga po sa inyo. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga, Katunying at Ka Jerry. At magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig sa inyong napakalakas na programang 2x2. Opo. Colonel, hingi lang po kami ng latest. Na-establish na po ba kung ang mga culprits o yung po mga may kinalaman po dito sa pambobomba ay mga local o foreign terrorists? Tuloy-tuloy po ang ginagawang investigasyon at lahat naman ay kinukonsider natin, pati na yung sinasabing pag-amin ng ISIS. Pero bago tayo magkaroon po ng konklusyon, kinakailangan muna yung matapos yung investigasyon, makita lahat ng panig. At siyempre po, napakahalaga is yung mahuli natin yung mga perpetrators dito sa bombing sa Marawi. At the same time po, mailagay natin yung sistema para hindi na po ito maulit-ulit. Opo. Ang reason po kasi kung bakit ganun agad ang tanong namin is sapagkat para bagang ang Pangulong Bongbong Marcos ay binigyan ng impormasyon ng mga ng security establishments po natin na mga dayuhan foreign talaga. Terrorist. Kasi ang unang bunghalit o ang unang statement po ng Pangulo tungkol dito noong linggo ay ganun po ang direksyon na Colonel. Hindi po natin maiaalis yung anggulo na yon kasi nga po kahit naman ng mga nakaraang inkwentro dito sa Marawi ay meron naman talagang suporta mula sa ISIS. In fact, yung kanilang pagpunta doon sa Marawi is talagang mag-itayo yung tinatawag na caliphate dyan. At at least sa atin naman po, nagawa natin yung dapat gawin na hindi po ito matuloy. Kaya nagkaroon po ng medyo matagal na inkwentro dyan sa lugar na yan. At ayon naman po sa data natin, nung mga nakaraang quarter, lahat po ng mga foreign terrorist fighters na naiwan dito na ay halos nawala na po, zero na. Pero hindi po natin dinidiscount yung probability na magkaroon sila ng contact uli dito sa mga local na terrorist group. So pwedeng may impluwensya ng foreign terrorist pero ang nagsagawa ay local, ang nag-implement, nag-execute, Colonel.
pwede pong ganon kasi yun po ang isa sa pinaka-possible scenario. But we cannot conclude it yet kasi hindi pa po tapos yung investigasyon. Although we have already some suspects na tinitingnan at hinahanap ngayon para po magkaroon ng kaliwanagan kung sino ba talaga yung involved dito sa nangyaring insidente ito. May binabanggit po na meron 2 persons of interest. Yun ho ba'y nasa custody ng gobyerno ngayon? Wala pa po akong update kung na meron silang nahuli. But ang sinasabi naman po ng ating commander sa ibaba ay tuloy-tuloy yung kanilang paghahabol at paghahanap sa mga suspect para nga po malaman natin yung buo kasi before the bombing incident, meron naman po kasi mga insidente na which could be the reason na bakit nagkaroon ng ganong pangyayari sa Marawi. And I'm referring of course to the neutralization of Maute leaders dyan po sa Lanao del Sur, Lanao del Norte. So ang ano po ang nai-establish ng motibo ng pambobomba, Colonel? Yung medyo lumilinaw na dahilan. Pwede po yung pagganti dahil nga sa pagka-neutralize ng kanilang mga leader. Isa po ito sa mga posibleng dahilan kung bakit nagkaroon po ng ganitong insidente. Pero we will know that kung tayo ay tapos sa ating investigasyon at nagkaroon na tayo ng nahuli na natin yung mga suspect na hinahabol ngayon. Yung po ba mga na-neutralize po ng armed forces days bago po itong MSU bombing ay may link sa international terror organization? Dati po silang may link kasi nung magkaroon nga po ng itatayo sana nila yung caliphate yan. That time malakas pa yung ISIS, medyo nakakagalaw pa. But later on, medyo humina po sila even outside the country. So, nagkaroon po ng, kumbaga sa vacuum. Hanggang sa nangyari po itong insidente na ito. But ang ginagawa naman po kasi ng ISIS, alam naman natin na kapag mayroong makarahasan sa ibang panig ng mundo, usually inaamin nila yun. Kahit wala naman, kahit wala naman. Just Pagyayabang lang. Pagyayabang lang nila. Ito pong kababasa ko lang po na balita na may mga parang mga text messages nung gabi, nung bisperas, nung mangyari po ito, na-establish na po ba ninyo, na-confirm na po ba ninyo ito at siguro karugtong na balita po doon, na tanong po doon, ay yung po bang pangyayari, wala bang mga natalisod ang ating intelligence community na may ganito pong threat or danger sa ating mga kababayan dyan sa MSU o Marawi? Hindi ko po alam ko yung tactical situation nung panahon na yon, nung gabi ng Sabado. Kung sinasabing may mga nagkakalat na text messages. At tulad din po ng sinasabi na hindi rin klaro o hindi rin sinabi kung saan yon mangyayari. So, ito po siguro ay dapat imbestigahan. Una, alamin natin kung saan ang galing yung mga text messages na yon. Para at least na matukoy po natin kung saan talaga ito nanggaling from the very start. Tulad din po ng ginagawa natin ngayon kasi pagkatapos po ng bombing, meron din namang kumakalat ng mga messages na nag-iintriga, nanakot at ito po ay hindi maganda na ginagawa kasi nga po nagkakos ito ng undue panic sa mga tao natin. Kaya sasamantalahin ko na rin po ang pagkakataon na ito na kung sakali man po na may mga messages pa na lalabas, instead na ipakalat, iparating na lang po nila ito sa mga kinauukulan, sa pulis, sa military, para magawan po natin ng tamang aksyon. Kasi ang gagawin po natin, sususugan po natin kung saan ang gagaling yung mga text messages na ito hanggang sa magkaroon tayo ng lead kung sino ba talaga ito. At sigurado kami na kung saan man ito nanggaling, siguradong mayroon siyang kinalaman doon sa nangyari sa Marawi. Opo. Nabanggit ninyo yung lead. Sa ganyang investigasyon, ang alam ho namin, Colonel, tinitingnan yung klase ng bomba, yung bomb signature na tinatawag ninyo na ginamit. Dito ho ba may nakita na kung anong klaseng bomba at kaninong signature, bomb signature, sino ang gumagamit ng ganong klase ng bomba?
Ang nakita po ng mga fragments ay mula po sa mortar round na sumabog. Sigurado ito, nilagyan ito ng detonator at Remote. para sumabog po. Hindi natin masabi kung remote o kung ano man Timer. yung sistema ng pagpapasabog, kung may timer. Hindi natin alam kung ano yon sa ngayon. Ito naman ay karaniwang ginagamit ng mga terorista na local terrorist group dyan sa Mindanao. So yung klase ng bomba na yon identified diyan sa local group sa Mindanao. Opo, at ito po ay matagal lang nating na-monitor or na-encounter even nung ako po ay bata pa rin or major pa lang or kapitan. Talaga nakikita na rin po namin itong mga paggamit ng mortar bilang improvised explosive device. Colonel, pasensya na kayo ha. Yung pong marami pong mga kababayan tayo na may mga biyahe ngayon sa Mindanao o kaya may mga scheduled na biyahe, business trip o tourism ang rason, natatakot ngayon bumiyahe. Safe po bang maglakbay pumunta sa Mindanao ngayon? Safe po na magpunta sa Mindanao. In fact, just recently also, meron tayong na-neutralize na isang Abu Sayyaf sub-leader, si Mundi. At ito po si Mundi ay dating nag-ooperate sa Sulu, yung Sawadya faction. Pero dahil nga po sa kanyang palagay ay hindi na siya safe doon sa Sulu, lumipat po siya ng Basilan. Pero doon din po niya doon din po siya namatay sa isang military operation. So, masabi natin na while it happened na meron talaga nakalusot na bomba na tulad nito, we are on top of the situation, we are in control, and masasabi natin na peaceful po ang Mindanao at maganda pong lugar na puntahan. Oo. Ano po ang alert level ngayon sa Mindanao? Security alert level? Opo. Heightened po yung security alert natin para sa pagbabantay po because we still don't know kung ano pa yung mga pwedeng mangyari. But rest assured that lahat naman ay tinitingnan natin. Even we also consider na mahina na rin ang capability ng local terrorist group na gumawa ng mga hostilities. Yun lang, kailangan nating bantayan mga ganitong pangyari kasi kahit isang tao, dalawang tao, kaya po mag-execute for as long na hindi sila nakikita or hindi na-detect ang kanilang plano. So kailangan po lang natin ang kooperasyon ng mga kababayan natin. Tulad niyan, kung may iniwan ng mga bagay-bagay sa terminal, sa isang establishment, sa mall, kailangan ipagbigay alam kaagad ito sa ating mga kababayan. Kasi ayon po sa mga narinig na nakikita natin, mga balita, merong nakakita yung iniwan na bag and yet nobody cared to report it. Parang may ganun pong pangyayari. Nabanggit nyo yung local terrorist group. Ilan pa ho ba yan? At ano-ano mga pangalan ng mga local terrorist group na andyan pa rin? May impluensya pa rin o may natitira pa rin galamay sa iba't ibang parte ng Mindanao? Yung local terrorist group po, nandiyan po yung Abu Sayyaf. Mahina na po ito kasi halos cleared na po ang Sulu. Some went transferred to Basilan. So, may tuloy-tuloy naman po ang aking operation doon. Pangalawa po, yung mga TI Mauti, daw na Islamia Mauti Group. Opo, nandiyan naman sa Lanao area. Pero just the same, sila po ay hinahabol din natin at mahina na rin. Then we have the BIFF, dito naman po ito sa Central Mindanao. Ito yung breakaway group dati sa MILF na ngayon po ay nandyan po sa Maguindanao area, pati na rin po sa part ng North Cotabato. So, kung titingnan natin yung bilang po nila, according to our reports, mababa na po to. The last time nakita ko yung figure is around 300 or more or less 300. But I don't know right now kung ano, hindi pa po kasi hindi pa nakita yung latest validation kung ilan na lang natitira. Balikan ko lang po, Colonel, yung pong alert level, yung heightened alert level. Sa buong Mindanao po ito, ha? Opo, sa lahat po ng kanyan. Sa lahat. Actually, while hindi naman natin masyadong pinapakita yung ating level ng alert dito sa Manila,
Lahat naman po ng tropa ngayon is alerto to make sure na wala na pong insidente tulad na nangyari sa Marawi ang mangyari sa ibang lugar. Meron po bang intelligence lapses dito, Colonel? Malalaman po natin yan kasi tulad ng nasabi kanina na may makalat na text messages. Ang tanong kasi is, ano ang ginawa natin? Kung ito ay sakaling nakarating man sa kanila. At the same time, titingnan din natin yung mga sources of the text messages. Wala po bang report mula kay AFP Chief Browner kung merong papalitan o kaya i-relieve ng mga official natin dyan sa parte po na yan ng Mindanao because of what happened? Wala pa naman pong sinasabi na gano'n kasi mangyayari naman po yan kung mapapatunayan sa resulta ng investigasyon na may pagkukulang ang isang opisyal doon sa kanyang tungkulin na ginagampanan kung kaya nagkaroon ng ganitong insidente. So we cannot say that for now kung mayroong tatanggalin o papalitan. Opo. Last na lang. Colonel, kayo po ba nung na-assign sa field, na-assign din po ba kayo against the local insurgents at hindi lang po dyan sa Mindanao po? Nung ma-commission po ako ng military sa Philippine Army po, my assignment was in 6th Infantry Division. Yan po ito sa Central Mindanao hanggang sa Davao area. So, napalaban din po kayo sa mga NPA, gano'n? Siguro mas magandang isang ibang kwentuhan na lang po yan. Opo. Masabi natin na yes, we can nagkaroon naman tayo ng mga experiences na gano'n. Kaya po gano'n ang tanong ko, Colonel, yung pong pahabol na tanong na ito, sapagkat ngayon po napakalaking balita na ang Vice President natin, Vice President Sara Duterte, ay kino-question niya. Actually, tinututulan niya yung pakikipag-usap ang kapayapaan ng kasalukuyang pamahalaan lalo na yung pagbibigay ng amnesty. Lalo na yung pagbibigay ng amnesty sa mga rebeldeng komunista. Itatanong ko sana sa inyo bilang isang sundalo na baka nga namatayan pa kayo ng katropa sa kamay nito pong mga rebeldeng komunista. How do you feel about the government talking to the rebels, to the communist rebels po? Una po yung sa banda ng amnestiya. Isa po ang sandatahang lakas ng Pilipinas ang sumuporta na ito po ay ideklara ng ating Pangulo. Dahil nakikita namin na ito po ang isang mabisang gamot para tuldukan na po yung napakatagal ng insurgency sa atin. 55 years to be exact by December 26. At so yes, marami tayong mga masakit na experience. Totoo lang naman, namatayan din ako ng tao noon. Pero meron naman din namang namatay sa kanila. In fact, mas marami po ang nalaga sa kanila. Ngayon, nakikita namin sa bilang ngayon ng mga naiiwan na NPA, more than 1,600. Kung titingnan natin ang profile ng mga NPA, karamihan dito mga magsasaka na inarmasan, mga manggagawa na inarmasan, mga estudyante at kabataan na inarmasan. So, palagay namin yung pagbibigay ng amnestiya ay isa pong paraan upang hindi na malagasan, hindi na masayang ang buhay ng mga tao na ito. Ako po ay nanggaling sa isang pamilya ng magsasaka at nararamdaman ko rin po yung mga ganyang bagay. So, kaya sa akin napakahalaga po na yung kapayapaan ay matundukan at yung mga may kaso ng mga NPA ngayon ay mabigyan ng pagkakataon ng magbagong buhay. Kasi kesa naman yung pagbaba nila, kasi sa totoo lang po, sa paningin ko, marami sa mga NPA ngayon ang pagod na, gutom na. Gusto na makabalik sa pamilya. Pero natatakot sila na baka sa pagbalik nila sa komunidad, huhulihin sila dahil sa mga kasong kinakaharap nila. So importante po yung amnesty para sa pagbubuo ng ating bansa bilang isang malakas na bansa kasi marami tayong threat na kinakaharap. Marami tayong mga challenges na hinaharap. At the same time po, yung pagkikipag-usap sa yung joint statement na pinalabas, kung makikita niya natin doon, ang nandun po ay isang vision. Ano ba talaga ang dapat mangyari sa atin considering yung insurgency. At nandun po nakalagay
ang sinasabi doon ay yung paghihinto ng armadong pakikibaka at saka yung transformation ng CPP, MPA, NDF sa anumang hugis or anumang itsura ng organisasyon sila pagkatapos ng usapang pangkapayapaan. So ito po ay I think maganda naman ang layunin ng ating Pangulo. Napakaganda po na from the very start he wants to unite our country because only in unity can we have that strength that we need to overcome all the challenges that we are facing right now. Colonel Medel, coming from you sa inyo sa isang sundalo na may experience sa bakbakan at mayroong ganyang pananaw. Maraming salamat po, Colonel. Thank you so much, Colonel, sa input po sa ating usapan. Mabuhay po kayo at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din, Katoning at Jerry, at magandang umaga rin po sa ating mga tagapakinig. Thank you. Pangunahing balita. Oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jelom Tang, Chityampwa, 7:30 na ng umaga. This time, ZRH. Pangunahing balita. O, ikaw naman. Ako na ba? Sige. Muling nadali ng COVID-19 si Pangulong Bongbong Marcos sa ikatlong pagkakataon at ngayon ay sumasailalim sa 5 araw na isolation. Tiniyak ng Presidential Communications Office na nananatiling fit si Pangulong BBM para gampanan ang kanyang tungkulin at ipagpatuloy ang kanyang mga pagpupulong via teleconference. Sabi ng PCO, may panawagan din si Pangulong Marcos sa publiko na mag-ingat ngayong holiday season, magpabakuna at magsuot ng face mask sa matataong lugar. Ang tinutukoy na bakuna rito siguro ay bukod sa COVID na wala naman yung pneumonia vaccine. Pneumonia and flu vaccine. Yan. Ayan. Bukod sa Pangulo, nagpositibo rin sa COVID-19 si Mayor Vico Soto na nakumpirma niya ng sumalang sa antigen test. 7:35 ng umaga, tinawag ni VP Sara Duterte na agreement with the devil ang statement ng gobyerno at ng NDF sa Oslo, Norway. Sa kanyang video message, kinontra ng Vice Presidente ang Proclamations 403 at 404 ni Pangulong Marcos na nagbibigay ng amnestiya sa naturang grupo. Iginiit ni Duterte na hindi mabibigyan ng hustisya ang pamilya ng mga biktima kung bibigyan ng amnestiya ang mga terorista. Sinusuportahan niya umano ang mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan ngunit hindi sa paraan ng pagbibigay ng amnestiya. Idiniin pa ng Vice Presidente na gagamitin lang ng mga komunistang rebelde ang negosasyon para traidorin ang gobyerno at lokohin ang publiko. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Si VP Sara Duterte. Sa ibang balita, wala pang kaso ng walking pneumonia sa Pilipinas. Ito naman ang nilinaw ng Department of Health sa gitna ng dumaraming pasyente sa mga ospital na may symptoms ng ubot-sipon at lagnat. Ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, batay sa pagsusuri ng Philippine Genome Center, walang nagpositibo sa Mycoplasma pneumonia o walking pneumonia at sa halip ang sinuring specimen ay nagpositibo sa influenza A at B at sa COVID-19. Gayunman, hinikayat pa rin ng DOH ang publiko na magpabakuna laban sa influenza at manatili sa loob ng bahay kung masama ang pakiramdam. 7:37 ng umaga, pinalawig pa ng Pangulong Marcos ang termino bilang hepe ng PNP ni General Benjamin Acorda. Ibig sabihin, tuloy ang trabaho ni Acorda bilang PNP Chief kahit na nag-birthday na ito ng mandatory age ng 57 on December 3. Ayon sa Presidential Communications Office,
hanggang March 31, 2024, mamamalagi si Acorda. Matagumpay daw kasi ang pamumuno ni Acorda sa PNP mula nung italaga bilang PNP chief. Sumampa na sa mahigit 2,000 na italang aftershocks kasunod ng malakas na lindol sa Surigao del Sur. Sinabi sa DZRH ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol na as of 11 p.m. kagabi nakapagtala ng 2,193 aftershocks at pinakamalakas ay magnitude 6.6. Pero bagya na niyang itong kumukonti pa kumpara sa noong Sabado, araw na tumama ang lindol hanggang Linggo. Yes, medyo kumukonti siya as compared to the first day, yung December 2, between December 2 to December 3. During the first day, ang taas ng tinaas, first day pa lang, umabot na ng 1,000 plus. Oo. Si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Susunod! Tito Boy! DTI tiniyak na wala daw pong shortage sa supply ng Noche Buena products ngayong holidays. At itong yung IAS, yung Inspector General ng Internal Affairs Service, kumbatsero. Si General Triangulo. Triangulo. Hindi paputok yun. Hindi ba si General, ano ba siya, abogado? Hindi ko alam, malamang. Inspector General. Ito'y, di ba, pinatawa ng suspension ng ombudsman. Meron latest. May latest report po mula sa PNP. Ano? Yan ang ating abangan at iba pang balita sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:40 ng umaga. Kerry Baha, DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:45 na umaga, tiniyak po ng DTI na walang kakulangan sa supply ng mga produktong pang Noche Buena ngayong holiday season. Ayon kay DTI Secretary Alfredo Pascual, mahigpit na binabantayan ng ahensya ang sitwasyon sa merkado habang papalapit ang Kapaskuhan. Nang tanungin kung sumusunod sa price guide ang mga retailer, sinabi ni Pascual na ilan sa mga ito ang nagbebenta sa mas mababang presyo. Pinagaan ng Philippine National Police ang kanilang ipinataw na parusa kay Police Inspector General Alfegar Triambulo, ang hepe ng PNP Internal Affairs Services. Ito ay may kaugnayan sa reklamong sexual harassment na isinampa laban kay Triambulo ng kanyang subordinate na si Genevieve Lipura. Nabatid na sa halip na patawa ng 6 na buwan ng suspensyon na epektibo simula December 1, ay pinagmumulta na lamang ng PNP si Triambulo na magre-retiro na sa Pebrero 15. Ang halaga ng multa ay nakadepende sa bilang ng araw ng suspensyon na hindi niya mapagsisilbihan. Iaawas ang halaga ng multa sa kanyang matatanggap na retirement benefits, accrued leave credits at iba pang receivable. Teka muna, hindi ba ang sumuspindi sa kanya ombudsman? Oo. Pwede ba yun? Ano yun? Binago ng PNP? Binago ng PNP yung desisyon. Tama ba Pwede itong kaya yun? Pangyayaring ito? Si Uncle Sam. Uncle Sam, pwede pala yun? Pwede ba yun? Pwede ho ba yun? Sige, wag ka nang, hindi ka na suspended. Kung ka na lang, multa, bayad ka na lang. Oo, pwede kaya yun. Nalito ako. Pero meron nga ako natanggap na special order, kopya ng special order mula sa PNP. Ito'y December 1, nakalagay, Attorney Suspension and Fine. Suspension and Fine. So baka Attorney Alfegar Chavez Triambulo IAS is hereby suspended for 6 months. And 1 day effective December 1 to February 14. Considering Attorney Triambulo is retiring from the service on Feb 15, the remaining 106 days from Feb 15 to May 30 is converted into fine and may be deducted from his retirement benefits, accrued leave credits or any receivable from the PNP. The period of suspension shall be a gap in his length of service. Ayun. So suspended pa rin. Suspended ng 6 months pa din. Pero dahil nga sa
kumbaga kung hindi siya retiring, hanggang May pa yung suspension niya. Pero dahil nga retiring na siya by February, yung natitirang 106 days. 106 days. Peperahin na lang yun. Kukunin, iaawas dun sa kanyang benefits, retirement benefits. So hindi din-downgrade. Hindi din-downgrade. Ito yung implementation lang ito ng order ng ombudsman. Hindi downgraded. At dahil hindi makukumpleto yung 6 months suspension, ibabawas doon sa kanyang benefits. Yung dapat na kabuuan ng 6 months. Buti hindi inimbestigahan ng IAS yan. Sabi siguro ng IAS, sino ba nagpalabas ng order na yan? Imbestigahan nga natin yan. Wala pong face-to-face classes ang mga pampublikong paaralan ngayong linggo para bigyan daan ng tree planting activity na inilunsad ng DepEd. Kinumpirma ni DepEd spokesperson and Undersecretary Michael Poa na kansilado ang in-person classes ngayong araw alinsunod sa DepEd Memorandum Number 69 Series of 2023. Ang proyekto ay magsisilbing gift o regalo ng DepEd para matiyak na malinis at lunti ang kapaligiran para sa kabataang Pilipino at sa susunod na henerasyon. Nasa 47,000 plus na public schools ang lalahok sa aktibidad na layong magtanim ng mahigit 236,000 na puno. Yun, so yung mga estudyante dyan sa public school, ayon sa DepEd, walang face-to-face classes ngayon. Ngayon lang to Nalaman na kaya nila yan? Baka hindi pa. Anong petsa ba? December 6 to. Bukas. Bukas. 5 pa lang ngayon eh. Sige. Bukas. Yung mga public school bukas. Wala kayong face-to-face. Sumakit ang ulo ko dito. Sige. Binasa ko na eh. Bukas pa pala to. Bukas pa. Susunod! Dito po, Alden Richards, nagsisisi daw. Bakit? Bakit kaya? At meron pong mga kababayan tayong nasunugan dyan sa Binangonan, Rizal. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing Balita 750 sa Showbiz. Uy, mga taga Jose Reyes Hospital, nakatutok daw sila doon, sabi ni SP De La Cruz Sibal. Magandang morning sa inyo dyan. SPA. At siyempre dyan sa Philippine Heart Center, Kumbachero. Puro mga sa Heart Center of the Philippines. Hospital itong mga pinagbababay. Dami may sakit mga nakabukas ang kanilang mga radyo at telebisyon. Sabi ni Sir Randy Sakay, pakibati rin daw itong si Sol Canoza ng Pediatrics Division, laging nakatutok 24 oras sa 2x2. Yan. At syempre yung mga boss niyang sina Doktora Rosqueta, Doktora Santiago at Dr. Paul Salandanan. Ayan. Thank you. Magandang morning din sa mga taga National Kidney and Transplant Institute. Parang puro hospital ang mga binabati natin. NKTI. Ate Milet, magandang morning. Lalakasan ninyo yung mga television ninyo dyan at radyo. At siyempre sa mga taga New Era General Hospital. Ayan. Maganda ng New Era General Hospital ngayon, Kumbachero. Alam mo ba kung sinong director ng New Era General Hospital? Si Director Dr. Ruel Bertubin. Matindi pala yung Director Dr. Ruel Bertubin. Pwede ba magpakapi ka dun sa may ilalim ng hagdan na gano'n? Ang sarap ng kape dun, Kumbachero. Ay, Dr. Kaya lang, Ruel Bertubin. pagkatapos mong magkape, tapos yung pastries, yung mga sandwiches doon, ang sarap. Kaya lang, pagkatapos mo, check up ka na dahil ang mahal ng bayarin mo. Happy birthday din daw kay Busing Guillermo Emong Suyan Jr. Sabi ni Commissioner Arnaldo de la Torre ng Customs. At magandang umaga rin pala kay Kuyang Dante Katabay at saka kay Ate Hilda. At happy birthday kay Carlo Harlego, Carlo. At kay Congressman Kadoming Mariano. Congressman, good morning. Good morning. Ay, Kuyang Chris Nulod. Sabi niya, useless at sayang ang pera at oras makipag-usap sa mga komunista.
Mainit ang ulo Matindi. Oh. Para kang si VP Sara na mainit sa mga komunista. Pero kanina, yung sundalo mismo na nakipagbakbakan sa mga komunista nagsabing, bigyan natin sila ng amnestiya. Makipag-usap tayo sa kanila. Parang napapagod na. Sabi nakapagod na. Saka hindi po pwedeng tumayo uli yung katulad sa pelikula. Pag nabaril mo, tatayo lang uli. Iba eh. Hindi po. Kung nakakapagod ang usapan, mas nakakapagod ang pagkikipaggera. Isip-isipin nyo yung kalalagayan ng ating mga sundalo. Ano? At narito na siya, Tita Helen Nagales, happy 63rd birthday. Andito na si Alden Richards pala, maraming pinagsisisihan. Bakit naman? Bakit? Alamin natin ang balita mula sa ating showbiz legend, si Mama Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Well, sa pelikulang pinagsamahan nga nitong si Alden Richard at Sharon Cuneta ay naibulalas ng naturang aktor ang kanyang mga hinanakit, ang kanyang mga panghinayang dahil sa totoo lang, bago siya mag-artista, pangarap ng kanyang ina na sana ay lumaki ang pangalan ni Alden Richards dahil nung nag-aaral pa lamang ito sa Laguna, ay suportado na ng kanyang ina yung kanyang pag-atin-atin sa mga Foundation Day at pag-arte-arte. Pinangarap ng kanyang ina na one day ay sumikat ang kanyang anak at iyon ang pinanghinayangan ni Alden Richards dahil hindi daw niya naipakita sa kanyang ina. Hindi daw naabutan ng kanyang ina yung magandang karir daw niya ngayon. Well, sabi nga nitong si Alden Richards, sana nga daw sa mga anak na may mga magulang pa, pakamamahalin ang kanilang mga magulang, pakarirespeto, at higit sa lahat, bigyan ng kaligayahan. Tulad daw niya, gusto man daw niyang paligayahin ang kanyang ina. Gusto man daw niyang makasama sa abroad ang kanyang ina. Gusto daw man niyang makasama araw-araw ang kanyang ina at ipadama rito kung gaano na kaganda ang kanyang karir, hindi niya na magagawa. Dahil wala na ang pinakamamahal niyang ina at lumisan na ito, ilang taon na ang nakakaraan. Payo nga ni Alden Richards sa lahat ng mga kabataan, mahalin, igalang, irespeto ang mga magulang. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Babu! Thank you, Mama Morley. Kuya Angelo Palmones, may makakalabang ka na. Ayon dito kay Giselle Ricafort sa ating health news, kung hirap kang makatulog, kumain ka muna ng saging. Patay. Bagsak ang negosyo. Ikaw, Giselle. Giselle, may galit ka ba kay Kong Angel? Mother. Bakit? Ano naman ba epekto ng saging? Ayon kasi sa UK-based foundation na Sleep Charity, nakakatulong daw ang pagkain ng saging para magkaroon ng maganda at mahimbing na tulog. Ayun. Dahil ito sa mataas na level ng magnesium at potassium na nakapagpaparelax ng muscles at nagpapakalma ng utak. Umaakto umano ang saging kagaya ng melatonin na ginagamit ng marami para sa magandang night rest. Ilan saging daw? 2 rin, katulad nung iniinom ni Kong Angel. 2, tapos 2 hours before you sleep. Ang saging? Walang binanggit Pero kung wala daw po kayong saging, baka ito na yung kay Kuya Angel. Makatutulong din sa maginhabang tulog ang ubas. Hindi pa rin? Wala pa rin. Ano pa? Baka naman susunod. Tart cherries. Yung sunod pa. Strawberries. Ano pa? Baka isa pa. Wala na. Wala talaga. Ikaw, Giselle, ha? Ay, nako, Giselle ka, Belated happy birthday kay Chief Benjamin Acorda. Happy birthday, Chief, at congratulations sa inyong extension hanggang March 31. Jerry Labasan, magandang morning! Mon Samson, dyan sa Manila Bulletin. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! About Jack and Diane, 2 American kids growing up in the heartland.